Ito ang himpilan ng Iglesia ni Cristo, INK, na binubuo ng kawan ni Cristo, KNK, dati at tamang daan, tungo sa buhay na walang hanggan. Sinasamba, pinupuri kita. Ako na may nagmamakaawa sa'yo, Ama, na ako'y gawin mong dapat pa. Sa mga pagsubok sa buhay, Ama ang siyang aking gabay. Kaya lamang nakapagtagumpay, dahil sa gawa ng iyong kamay. O aking Ama, pangako ko sa'yo, ako'y magtatalaga sa tungkuling ito, kahit na ang kapalit nito ay buhay ko. Ako'y magtatapat pa rin sa'yo. Hindi ito magagawa kung ika'y wala. Kung sa akin lang ako'y alipin mo, walang kaguluhan. Isang magandang hapon po sa lahat po ng sumusubaybay sa programang ito ng Iglesia po ni Cristo INK, dati at tamang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Ang ating pong programa ngayon ay ang ukol po sa Bible Exposition and True Conversation. Pero bago po ang lahat ay akin po lamang pararaan ng sandali. Ang ukol po doon sa nagtanong nung nakaraan na dalawa daw po ang nababanggit na pangalan po ng inyong lingkod. Hindi po dalawa. Yung pong Lenseo, yung po ang buo kong pangalan. Lenseo, Nadres po, Baronia naman po sa ama. Yun naman pong Leo, kapatid na Leo o Kaleo, yun po ay palayaw ko. Alin man po sa dalawa, gusto po ninyo kung tawaging Lenseo, buong pangalan ko po yun. At yun naman pong Kaleo, palayaw ko po yun. Para po doon siya nagtanong, ano po, akala po kasi nung iba ay iba yung katauhan ng Lenseo at saka Leo. Iisa lang po, palayaw lamang po yung salitang Kaleo. Bago po ang lahat, tayo po ay umusal ng munting panalangin bilang paghingi ng tulong sa Diyos na tayo'y samahan sa atin pong pag-aaral.
Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin. Ang manaming Diyos na lubhang dakila at makapangyarihan sa lahat. Wala po kaming kakayanan sa aming ganang sarili. Ikaw po, O Diyos, ang walang hangganan ng kapangyarihan at kakayanan. Kaya sa iyo po namin inihahabili ng aming pag-aaral. Loobin mo pong sangkapan ng katalinuhan at kapangyarihan mula sa iyo ang iyong alipin upang maituro po ng buong linaw sa lahat ng sumusubaybay sa himpilan at programang ito. Loobin mo po sana na sila'y mabuksan ang kanilang puso at kaisipan, maging ang kanilang pandinig, upang matutunan nila at sampalatayanan at tanggapin ang iyong mga payo. Lahat po ay aming tinanggap sa tanging pangalan po ng aming Panginoon na si Jesus. Ang ating pong tatalakayan ngayong talata na bilang patotoo at tunay ang aming conversation at ang tunay na tama o tunay o kaya'y totoong pahayag o expose o paghahayag ng banal na kasulatan o Biblia. Kaya nga po ang programa natin ay Bible Exposition and True Conversation. Ang ating pong talatang uunahin po ngayon na talakayin para matiyak po natin na ang conversation po ng inyong lingkod ay totoo at tunay ayon po sa kalooban ng Diyos ay ang 2 Korinto 9 hanggang 10. Akin pong babasahin po sa wikang Banyaga para malaman po natin ang wikang Banyaga po ay yun din po ang wikang Pilipino na atin pong ililiwat sa wika po nating pambansa. Ito po, 2 Corinthians 12, 9 hanggang 10. Ito po. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore I take pleasure in infirmities and reproaches, in necessities and persecution, and disgraces for Christ's sake. For when I am weak, then I strong. Sa wika naman pong Pilipino, para po sa nakikinig po na ating pong kapariho ang wika, at siya nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Si Kristo po ang nagsabi sa kanya, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako ay nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihilagpis dahil kay Kristo. Sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Kung napupuna po ninyo, ang ibig sabihin po ni Apostol Pablo, mas mabuting siya'y nasa kahinaan para po siya'y maging malakas. Kanino? Kay Kristo. Bakit po? Ang binanggit po ni Apostol Pablo, para daw po manahanan si Kristo sa kanya, kailangan siya'y maging mahina. Ano po yung mahina? Ibig sabihin ng mahina ay walang kakayanan. Mababa. Kung sa mababa ang pag-usapan, napakababa niya. Kung sa hinahon, napakahinahon niya. Kung sa sinasabing pagpapakababa ay sobrang napakababa niya. Kung sa pagtitiis naman, sobra ang pagtitiis niya. Kung sa pag-uusig naman, sobra ang pagkausig sa kanya. Kung sa pangangailangan naman, sobra ang pangangailangan niya. Kung sa paghihinagpis naman, sobra ang paghihinagpis niya.
Bakit po? Ang sabi niya ay magmamapuri pa siya sa ganitong kahinaan. Sapagkat sabi po niya, kapag siya'y mahina, ako nga'y malakas. Ano po ang ibig sabihin ni Apostol Pablo? Kailangan po tayo, pag maglilingkod po sa Diyos, ang ating pong taglay, ang kahinaan o kababaan, o kaya'y sabihin natin lahat ng kawalan, kung sa kawalan naman ang pag-uusapan, lahat mababa, lahat wala. Bakit? Ang kawalan po ay kababaan. Ang kawalan ng karunungan ay kababaan din po't kahinaan. Ang kawalan ng kapangyarihan ay lalong kababaan at kahinaan pa rin. Pero sabi po ni Apostol Pablo, kung kailan daw siya mahina, ako nga'y malakas. Bakit po ganun? Ibig lang sabihin po ni Apostol Pablo, ang paraan po ng paglilingkod po sa Diyos, kailangang mababa ka. Mapagtiis ka sa kababaan, mapagtiis ka sa pagkausig, mapagtiis ka sa lahat ng tiisin, maging sa pangangailangan, o kaya sa paghihinagpis. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Kanino siya malakas? Kay Kristo. Kung narinig po ninyo at nasundan, sabi po niya, magmamapuri daw siya at magkakaroon ng malaking kagalakan sa kanya daw pong kahinaan upang manahan si Kristo sa kanya. Ano ba yung manahan? Ito rin po ang meaning ng salitang iglesia. Ang meaning po kasi ng iglesia, samahan po yan ng tagasunod, kaya iglesia ay tahanan o kaya'y tirahan o bahay o kaya'y gusali ni Kristo. Ibig sabihin, yung manahan ay tumira si Kristo sa kanya. Kailan tumitira si Kristo sa tao? Kapag siya'y mahina. Napansin niyo po? Sa katumbas po sa panahon natin mababa. Api. Kaya binanggit po niya dito, kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi. Yung pagkaapi po ay talagang kahinaan. Mababa. Sabi niya, nagagalak pa rin si Apostol Pablo sa kanyang mabigat na pangangailangan at mabigat na pagkausig at mabigat na paghihinagpis dahil daw po kay Kristo. Sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Napansin niyo po? Kung ito ay ipaliwanag ng iba, iba sa gusto ng Biblia. Ang totoo po na conversation dito, ang kailangan po talaga natin sa paglilingkod ay pagtitiis. Yang pong pagtitiis ay nasa parte po ng kahinaan o kababaan. Kaya nga po ang Iglesia ni Cristo ay in K na ito na binubuo ng kawan o mga katawan o tagasunod ni Kristo ay kung tingnan ng mga taga-sanlibutan at ng mga kaibayon natin sa pananampalataya ay para bang napakabababa at parang kung tingnan nila ay pailalim. Bakit nga po? Ay kasi nga po ay sanay sa pagkaapi, sanay nga po sa pangangailangan kahit wala, sanay po sa kawalan, sanay po sa pagkausig, sanay po sa paghihinagpis. Bakit po? Ganun po ang paglilingkod natin sa Diyos at kay Kristo. Kailangan po tayo'y mahina para naman maging malakas tayo kay Kristo. Si Kristo po ay gagawin tayong iglesia, gusali, tahanan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ang pagsunod mo ay nasa kahinaan o kababaan. Kaya nga, mababasa po sa Biblia na ang kailangan po sa paglilingkod ay hindi ang mga bagay na mahahalaga sa buhay na ito. Hindi po ang mga matataas na bagay o kaya ay matataas na kaisipan o kaya ay matataas na kapangyarihan at karunungan at kaalaman ang gagamitin mo sa paglilingkod. Gaya po ng binabanggit ng iba. Aba, ay hindi po ganun. Sapagkat ang tunay pong paglilingkod sa Diyos ay nangangailangan po ng pagtitiis para po masunod natin ang kalooban o utos ng Diyos at ni Kristo. Kaya nga po, ang ating Panginoong Hesukristo po ay hindi po pakinabang at kaligayahan at pangarap sa buhay na ito ang kanyang tinamasa o pinangarap, kundi puro pagtitiis at kababaan, kahinaan. Pinagsusuntok na noon ng mga Hudyo, hindi gumaganti. Hindi po ba pagkaapi yun, kababaan? Siya na nga ang halos pinatay na
Ang sabi pa niya, bago siya malagutan ng hinanga, patawarin mo silang lahat. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ay bakit po ganon? Ay nililinaw po ng ating Panginoong Kristo. Ang gusto po kasi ng Diyos ay kababaan. Hindi po ang pagmamataas. Ang isang uri po ng pagmamataas ay yung ang iba'y nagsasabi, ako po ay doctorate sa Biblia sapagkat ako ay nag-aral daw, sabi ng iba, yung mga kaibayon natin sa pananampalataya, sa mga Harvard at sa mga tinatawag ng matataas na paaralan dito sa daigdig. Kaya siya daw ay sugo. Siya daw po ay doctorate o mahusay, dalubhasa sa Biblia. Ang ipinagmamalaki, yung kanya pong karunungan dito sa daigdig, na isang uri po ng pagmamataas. Ay hindi po yun. Doon po pa lang ay makikita ng tunay na lingkod ng Diyos na hindi siya sa Diyos at kay Kristo. Sapagkat ang sa Diyos po at kay Kristo na maglilingkod sa Kanya, anak ng Diyos, katawan o tagasunod ni Kristo, lingkod ng Kristo o alagad ni Kristo, ay ang kayamanan po nila ay pagtitiis bilang pagsunod sa naging buhay po ng ating Panginoong Kristo dito sa lupa noong siya'y naglilingkod po sa Diyos dito sa lupa. Kaya nga po siya ang huwaran natin. Sana, kung nakita natin ang ating Panginoong Kristo na siyang huwaran, iniuutos ng Diyos, na siya ang maging idolo natin, tularan natin, kung nakita natin ang Kristo, o kaya nagturo ang Kristo na mag-aral sa daigdig na ito ng mga iba't ibang mataas na pag-aaral at saka mataas na karangalan at kapangyarihan, gamitin sa paglilingkod, di siya na ganun din ang ating gagawin. Hindi po kundi puro pagtitiis, pag-uusig, pagkaapi, at kapos sa pangangailangan, paghihinagpis. Kaya naman, malakas siya sa Diyos. Ganon din si Apostol Pablo. Kaya daw siya malakas kay Kristo, kasi siya'y mahina. Anong ibig sabihin mahina? Mababa siya. Lahat ng pagkaapi, pagkausik, tinanggap niya ni hindi nga siya gumaganti. Bakit po? Dahil ang pagganti isang uri ng pagmamataas. Kaya mga kapatid na sumusubaybay po ngayon, kapag ang isa pong pangkati ng pananampalataya, na di umano ay sila'y maliligtas, at di umano ay sila'y sugo ng Diyos, at di umano ay doctorate o kaya'y mahusay sa Biblia, na nasa paligid niya ay ang halos maraming computer at mga nag-aral sa computer na nagpapasa sa kanya ng mga sagot sa mga tanong ng mga televiewers nila. Hindi po ganun ang tunay na lingkod o sugo, kasangkapan ng Diyos at ni Kristo. Ang pinairal po ng sugo o ng kasangkapan ng Diyos ay ang kababaan, kahinaan, pagkaapi, pagtitiis, pag-uusig, paghihinagpis. Kaya siya'y mahina, mababa sa lahat ng bagay. Pero siya naman ay malakas at siya ay mataas sa paningin ng Diyos at ni Kristo. Sa mga tuwid ay hindi tayo magiging mataas sa paningin ng Diyos at ni Kristo. Sa madaling salita, hindi tayo kahikahikaya sa Diyos at kay Kristo kapag ang pagmamataas natin dito sa daigdig ang gagamitin natin sa paglilingkod. Alin po yung mataas ay puno nga po ng karunungan at kaalaman na nakuha niya dito sa daigdig. At puno po siya ng kapangyarihan at karangalan. Puno ng kayamanan at lahat ng pangangailangan o tinatangkilik sa buong daigdig. Sa madaling salita, lahat ng kumikinang ay nasa Kanya. Nakuha niya dito sa daigdig. At kahit na ito'y gamitin niya, di umano sa paglilingkod, hindi ito tatanggapin ng Diyos at ni Kristo. Sapagkat ang Kristo po'y nagsabi sa Biblia na magaan pa sa butas ng karayom na dumaan ang kamilyo kaysa sa taong may kayamanan.
ang pumasok sa pintuan ng langit. Nililinaw po ng ating Panginoon Jesucristo kailanman na hindi makararating sa pintuan ng langit o hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos sa tinatahanan po ni Kristo sa kasalukuyan ang mga taong ang taglay po niya ay ang mga bagay na nakuha niya dito sa daigdig na di umano'y ginagamit niya sa paglilingkod. Kaya hindi po totoo na siya kaya daw po siya masipag sa pagtatrabaho o paglilingkod sa kanyang amo sa salapi at sa karangal at kapangyarihan, ay gagamitin daw naman niya sa paglilingkod sa Diyos. Hindi po totoo yun. Bakit po? Ang Kristo po, nung halos maglumuhod sa kanya ang matandang mayaman, nagtanong po, matanda ng mayaman, binata pa, na sabi po niya sa ating Panginoon Jesucristo, Guro, ano ang gagawin ko para ako makapasok sa kaharian ng langit? Sinabi ng Kristo ang lahat ng dapat niyang sundin. Lahat po ng sinabi ng Kristo, nasunod na po ng matandang mayamang binata na nagtanong kung paano siya makapapasok sa kaharian ng langit. Anong sagot ng Kristo? Nagawa mo na pala lahat, isa na lang ang kulang sa iyo. Ano yung kulang? Umuwi ka sa inyo. Kunin mo lahat ng iyong tinatangkilik, ibenta mo, at ibigay mo sa mga dukha. Sa mga tuwid, inaalis po ng ating Panginoon Jesucristo ang kayamanan ng gustong pumasok sa kaharian ng langit. Hindi po sinabi ng Kristo, halika, sige, pagbili mo, pag-uwi mo, pumunta ka rito, ay benta mo ang iyong mga ari-arian, dali mo rito at gagamitin natin sa paglilingkod. Aba, hindi po ganoon. Bakit po hindi ganoon ang sinabi niya? Nililinaw po ng ating Panginoon Jesucristo, ang mayaman po kasi ay mapagmataas. Sabihin na natin, hindi naman po ako mapagtaas, mababa pa rin. Hindi. Kaya ka nga nagkaroon ng mga bagay dito sa daigdig dahil sa pagmamataas mo o paglilingkod mo sa mga bagay na pangangailangan mo dito sa daigdig. Kaya, ang naglilingkod po sa Diyos ay kailangan ni mahina, mababa. Sabihin natin yung salita ngayon, nasa pagkaapi, nasa pagkausig, nasa paghihinagpis, kapos sa pangangailangan, puro pagtitiis. Yan po ang paglilingkod po sa Diyos at kay Kristo. Hindi po kaginhawahan ang ating mararamdaman pag naglilingkod po sa Diyos. Aba, hindi po. Pagtitiis po, kagaya ng tiniis po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung paanong ang ating Panginoong Jesucristo ay naglingkod po sa Diyos na pagtitiis ang kanyang puhunan, ganon din po si Apostol Pablo na nangasiwa sa huling iglesia sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo o ng mga apostol. Si Apostol Pablo po ang ating susundan ngayon sapagkat siya ang huling sugo. Sinabi po niya, kung kailan siya mahina, naging o ako nga'y malakas. Kanino? Kay Kristo. Dahil si Kristo, tinitirhan siya. Ginagawa siyang gusali o ginagawa siyang iglesia ng ating Panginoon Jesucristo, si Apostol Pablo. Bakit? Sapagkat marunong tumanggap ng kaapihan, kahinaan, kababaan, si Apostol Pablo. Kaya sa makatwid po mga kapatid, ang paglilingkod po sa Diyos para malaman natin na siya nga ay tunay na kasangkapan ng Diyos at sugo ng Diyos, tunay na nasa Kanya ang Espiritu ng Diyos, ay dapat po'y sanay sa pagtitiis, hindi po sanay sa kaginhawahan dito sa lupa. Dapat po'y bihasa sa karamdaman, bihasa sa mga pagtitiis at pagkaapi, kagaya po ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang kailangan natin. Yan po rin ang binabanggit ng Biblia. Siguro basahin po natin na patunayan po ng Biblia na ang talaga pong paglilingkod po sa Diyos at kay Kristo ay nangangailangan po ng pagtitiis. Yung tunay na iglesia o tunay na gusali ni Kristo, yan ang katawan o samahan ni Kristo na tagasunod niya, ay kailangan po ang pagtitiis para po matamon natin ang pagpapala ng Diyos sa huling araw. Yung po ang bayang banal o kaharian ng Diyos na tinitirhan po ng ating Panginoong Hesukristo. Ating basahin po yung pong Hebreo 10, ang talata po'y 35-36. Kaya nakatitiyak po tayo na tama ang conversation po ng inyong lingkod. Ito po, huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala.
sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Napansin niyo po, para daw po magawa ang kalooban ng Diyos, ano ang kalooban ng Diyos? Yung utos ng Diyos, ay magsitanggap daw at tayo'y magsisitanggap ng pangako. Ang pangako po yung bayang banal, kaharian ng Diyos, buhay na walang hanggan. Tatanggapin natin yung kung masusunod natin ang kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos? Mangangailangan daw po tayo ng pagtitiis. Yan daw po huwag nating itatakwil, sapagkat yan ay may dakilang gantimpala. O hindi po sinabing ang may dakilang gantimpala at may pangako ng buhay na walang hanggan, makakamit po na ang puhunan ay ang kataasan sa daigdig nito sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod sa buhay na ito. Yun nga po ay inisa natin kanina, karangalan, kapangyarihan, at karunungang mula sa daigdig na ito at iba't ibang tinatangkilik o kayamanan na nakuha natin sa daigdig na ito na di umano'y gagamitin sa paglilingkod. Abay taliwas po sa sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ang utos pa nga'y alisin mo yan para makarating ka sa kaharian ng langit. Paano mo aalsin yan? Ibebenta mo. Pag naibenta mo, kung dati ka nang meron, ay ibibigay mo sa mga dukha. Eh di wala ka na. Saka ka lang susunod kay Kristo at makapapasok at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Yan ang binanggit niya sa matandang mayaman na binata na nagtanong kung paano siya makapapasok sa kaharian ng langit. Kaya ang conversation po ng inyong lingkod dito po sa 2 Korinto 12:9 hanggang 10, kailangan po nating maging mahina. Ang mahina po yung mababa sa lahat ng bagay. Kaya nililang po ni Apostol Pablo, ang kahinaan daw niya sa pagkaapi, sa pangangailangan. Ibig sabihin, ikaw po sa pangangailangan, sa pagkapag-usig at paghihinagpis, puro kahinaan, kababahan. Pero sabi niya, siya daw po'y magagalak at magmamapuri. Bakit? Dahil alam niya na ang kababahan at kahinaan ay tinatahanan ni Kristo at ng Diyos. Pag tinatahanan, ay di gusali ka, tahanan ka ni Kristo. Na siyang meaning ng salitang iglesia ni Kristo. Na yan ay samahan ng katawan o tagasunod ni Kristo. Kaya mga kapatid, ay buong giting pong ipinaaabot po sa inyo ng Diyos, maging ng Biblia at ni Apostol Pablo at ng ating Panginoon Kristo, kailangan po ang pagtitiis. Huwag tayong mahiya sa pagkaapi. Huwag tayong mahiya, nakapos tayo sa pangangailangan. Huwag tayong mahiya kung tayo'y mahina at sinasabi ng mababa sa lahat ng bagay dito sa daigdig. Gamitin ko na ang salitang wala kang kabuluhan sa lipunang ito. Ay saka ka naman malakas sa Diyos at kay Kristo. Bakit po? Ay napakataas ng tingin sa iyo ng Diyos at kay Kristo. Dahil sa iyong kababaan at kahinaan. Yan po'y pinatutunayan ni Apostol Santiago. Alamin po natin kung totoo yun. At malalaman din po natin dito na ang mayaman ay mataas. Nagmamataas. Kahit na sabihin natin siya'y mababang uring tao na yumaman. Ito na po, alamin po muna natin na talaga po bang mataas ang tingin ng Diyos at ni Kristo sa taong tunay na iglesia o tahanan ni Kristo. Dahil nga tagasunod ni Kristo. Bakit tagasunod ni Kristo? Ay ang huwaran niya, idolo niya ay si Kristo. Tularan niya ay si Kristo. Kung ang Kristo hindi nangarap at nagpahalaga, puro kaapihan at kawalan ang kanyang naranasan dito sa daigdig, yun din ang daranasin ng isang tinatahanan o iglesia ng ating Panginoon Kristo. Ito na po. Santiago 1, talatang 9. Datapwat ang kapatid po kay Kristo, na may mababang kapalaran, talagang mababa, ay magmapuri siya sa kanyang mataas na kalagayan. Kanino? Sa paningin ng Diyos at ni Kristo. Sa makatwid ang mababa at mahina, sabihin na natin, lahat nga wala na sa kanya.
Wala siyang halaga sa lipunan dahil siya ay basura lang sa tingin ng lipunan. Pero sa tingin ng Diyos at ni Kristo, napakataas niya. Kaya mga kapatid, isa lang ang ibig sabihin po nito. Mamili ka sa dalawa. Yung ikay maging mataas sa paningin ng Diyos at ni Kristo, tinatahanan ka ng Diyos at ni Kristo, iglesia ka nga, gusali ka nga, tahanan ka nga ni Kristo, dahil sa iyong pagpapakababa, pagkaapi, pagkausig, kapos sa pangangailangan, kapos sa lahat ng mga bagay na panlupa. Pero mataas naman ang tingin sa iyo ng Diyos at tumitira nga ang Diyos at si Kristo sa iyo. O doon po sa mayaman. Kaya ang mayaman ay mataas ang kalagayan niya na napakababa naman ang tingin ng Diyos sa kanya. At siya ay tuloy sa parusang walang hanggan. Yun lang po ang sinasabi ng Biblia eh. Wala na pong iba. Mamimili lang po tayo sa dalawa. Ay mali po ang naging batayan ng 99% na samahan ng pananampalataya sa buong daigdig. Bakit po? Ay ang batayan po nila ay magpakasipag sa buhay na ito. Para daw unahan na lang sa paligtasan, sa paglilingkod po sa Diyos. At yung nga pong iba, pag nakaharap natin, tingnan na lang natin pagdating ni Kristo kung sino ang maliligtas. O ihalata mo na hindi sila maliligtas. Bakit po? Aba, pagdating pa ni Kristo niya malalaman kung siya maliligtas eh. Mantalang nakalagay na sa Biblia, ngayon pa lamang, malalaman mo na kung ikay maliligtas o ililigtas o isasama ni Kristo. Paano? Ay puro kababaan ka. Puro kawalan ka. Puro pagkaapi ka. Yun ang gusto ng Kristo, ng Diyos. Doon tayo susubukan ng Diyos. Pagkabaliwala sa iyo ang mga pagtitiis kababaan, kaapihan dito sa daigdig, baliwala sa iyo ang kawalan ng halaga sa lipunan. Ikaw ang ililigtas ng Diyos at ni Kristo. Gamitin mo lang sa tamang pagsunod sa kalooban ng Diyos at ni Kristo, mga kapatid. Kaya ang truth, tama, na paliwanag at patotoo doon sa aklat ng 2 Korinto 12, talatang 9 hanggang 10. Kaya nga si Apostol Pablo po ay nagsalita sa ibang talata na ginamit niya. Sabi niya, lahat ng bagay na waring mahalaga sa akin, inari kong sukal lamang. Basura po. Matamo ko lamang si Kristo. Doon ay maliwanag na hindi natin matatamo si Kristo. Hindi kang gagawing gusali, hindi kang gagawing tahanan ni Kristo. Kapag hindi mo inaring basura ang mahalaga sa daigdig nito. Kaya mga kapatid, yung iba kasi na itanim sa ating ng mga magulang natin. Sino ba mga magulang natin? Yung mga unang tao na nilalang ng Diyos sa lumang tipan. Na itanim sa atin na ang ginto at pilak ay mahalaga sa ating pamumuhay. Yung pala'y walang kabuluhan pala ito sa Diyos. Kaya tayo nagkakaroon ng inggitan dito sa daigdig. Opo, nagpapaliksahan. Paramihan ng kayamanan, paramihan ng karunungan. Kaya sila'y nagkakampi-kampi sa iba't ibang uri ng karunungan. Ayan ang sinasabi ng Biblia na ang pagpapanibugho o pag-iinggitan sa isa't isa ay hindi galing sa Diyos. Yan po'y galing sa dyablo. Hindi po ba kaya nagsisikap ang bawat isa ng pangbuhay dito sa daigdig dahil nga po sa pag-iinggitan sa isa't isa? Dahil si ganito, si ganon, nakaya yung ganito, kakayanin ko rin yun. Kaya tuloy, nakalilimot na sa Diyos. Nakalimutan nila na ang mahalaga sa Diyos ay ang pagsunod sa utos ng Diyos at ng ating Panginoon Kristo. Na kailangan mong maging mababa. Sapagkat habang bumababa ka, tumataas ang Diyos at si Kristo. Pagka kayo na may nagmamataas, para mong ibinababa ang Diyos at si Kristo. Sapagkat ang Diyos ay kataas-taasan. Bakit mo siya ibababa? Sa paraan na hindi ka sumusunod sa kanyang kalooban tulad ni Satanas. Kaya nga tinapon si Satanas o ang dyablo dito sa lupa. Hindi na siya bagay doon sa kataas-taasan.
na kasama ng Diyos na mataas at kataas-taasan. Dahil siya'y lumalaban sa pamamagitan ng hindi pagsunod. Kaya kung ang tao ay hindi rin sumunod sa Diyos, sa kalooban ng Diyos, na ibinigay kay Kristo at ibinigay ni Kristo sa atin, nagmamataas ka rin sa Diyos. Ibabak sa Kanya. Dadaling ka sa huli, doon po sa dagat-dagatang apoy sa parusang walang hanggan. Yun po ang dahilan. Kaya po kami ay nagsusumikap na marinig po ninyo ang payo ng Diyos at ni Kristo na siyang katotohanang nakasulat sa Biblia. Ang Biblia naman po ay iisa. Iba't iba lang ang wika. Ang iba po ay nag-iiba-iba ng pakahulugan. Kaya kung isulat nila yung pakahulugan nila, hindi ang pakahulugan ng Diyos at ng Biblia. Tandaan po natin, hindi po natin maaaring gamitin sa paglilingkod sa Diyos ang mga nakuha natin dito sa daigdig. Ang gusto po ng Diyos na gagamitin natin sa paglilingkod sa Kanya ay ang ating hininga at ang ating laman. Ang ating pagkatao na ginawa ng Diyos na tunay na mababa o kaya ay tunay na mahirap o dukha. Sapagkat tayo nilalang ng Diyos na dukha. Katunayan, kahit lampin ay wala tayong dala nung tayo lumampas o lumabas sa daigdig na ito. Kaya mga kapatid, kung tayo ay nagtitiis, normal na tayo masaktan at minsan ay lumuha. Pero tama na yung isang luha. Dapat tayong magalak. Ang ating pagluhay para sa kagalakan. Bakit? Alam natin, ang nagtitiis at nagpapakababa sa lahat ng bagay dito sa daigdig, tinitiis natin wala tayo ng kagaya ng mayroon sa sanlibutan ito. Minsan ay niluluhan natin. Pero magalak tayo sapagkat siya ang mayroong gantimpala sa Diyos at kay Kristo. Yan po ang sabi nga ng iba'y hard doctrine. Tama, totoo kasi totoong doktrina ng Biblia. Hindi po ng inyong lingkod o ng tao. Ang itinuturo ko po sa inyo ay doktrina ni Kristo, ng Diyos at ng Biblia. Hindi po ako naghahanay ng sariling hanay, kundi ang hanay ng mga talata ng Biblia. Yung po ay naipaglingkod po namin sa inyo, yung 2 Korinto 12, talatang 9 hanggang 10. Sana'y maging mahina tayo, maging mababa sa lahat ng bagay. Kaya nga sabi ng Biblia, huwag gaganti sa Kanya ang pagganti, sabi ng Diyos. Dahil siya'y mataas siyang kataas-taasan, siya nga ang dapat gumanti. Tayo ay magpakababa. Kagaya po ni Kristo, inapina, binugbog na, pinatay pa, sinaksak pat, pinako sa cross. Hindi gumanti. Nakiusap pa sa Diyos na patawarin silang lahat, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya buti niya. Tunay na pag-ibig at pagpapakababa ang ginawa niya. Kahit na po si Santiago, Apostol Santiago, pinatay, katabi pa ang dating Saulo na ginawang apostol sa huling sugo ng ating Panginoon Jesucristo, si Apostol Pablo. Saulo ang kanyang pangalan, nasa tabi pa ng mga bumato kay Apostol Santiago. Isa po sa iglesia, tagasunod, katawan po ni Kristo. Tinatahanan ni Kristo at ng Diyos. Binato siya hanggang sa mamatay. Sumigaw pa ng malakas, Ama ko, ingatan mo ang aking kaluluwa. Huwag mong iparatang sa kanila ang kanilang kasalanan. Kapareho ng Kristo. Kasalanan baga ang patayin ang kapwa, binato siya hanggang sa mamatay. Pero sinabi niya, huwag iparatang ng Diyos ang kanilang ginawang pagbato o pagpatay sa Kanya. Isang uri ng pagpapakabama, kahinaan. Kaya naman sila'y malakas sa Diyos at kay Kristo. Mataas ang tingin ng Diyos at ni Kristo sa kanila. Sa mga kapatid, ang dapat po nating maramdaman dito ay iniibig tayo ng Diyos na mayroong pagsubok. Ang pagsubok po ng Diyos sa atin, tinitingnan niya. Kung sa kabila ng kababaan mo, kaapihan mo dito sa lupa at kawalan ng lahat ng bagay,
ay tuloy ka rin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kapag ganoon, ikaw ang tunay na katawan o tagasunod ni Kristo at ikaw rin ang tinatahanan o iglesia ni Kristo. Dumako naman po tayo sa Efeso. Efeso naman po, para makita po naman natin, Efeso 4, talata naman pong 23 at 24. Akin pong babasahin sa wika na pong Pilipino, Efeso 4:23 hanggang 24. At kayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao, na ayon sa Diyos ay nilalang o ginawa sa katuwiran, at sa kabanalan, at sa katotohanan. Ang conversation po ng inyong lingkod po dito, o pagpapaliwanag, tinitiyak po natin totoo. Bakit po? Ang sabi po ni Apostol Pablo dito, at kayo'y mga bago ng espiritu ng inyong pag-iisip. Ang kausap po niya dito ay ang mga katawan po ni Kristo, tagasunod po ni Kristo. Magbago daw ng pag-iisip. Bakit? Kasi po ang dating pag-iisip noong hindi pa sila tinatawag sa loob o sa samahan ng katawan o tagasunod ni Kristo, na siyang iglesia o tinatahanan ni Kristo, ay ang ginagawa po nila ay nagpapahalaga sa buhay dito sa daigdig. Ang banggit po ay magbabago daw po ng pag-iisip. Ibig sabihin, kung dati po tayo mapagpahalaga at naglilingkod sa buhay na ito, ay kapag ikaw ay tagasunod na ni Kristo, ikaw ay iglesia na o tahanan ka na ni Kristo, babaguhin mo na ang pag-iisip mo. Paano mo nga babaguhin? Iibahin mo na. Dati, sa iyong isipan ay maaaring gamitin sa paglilingkod ang buhay na ito at lahat ng mga makikinang dito sa daigdig. Yun ang dati mong isipan, sanlibutan na isipan. Eh nung ikaw ay tawagin na sa tamang paglilingkod, aalisin mo na ito. Kailangan bago ka ng tao. Hindi ka na yung dating tao. Ngayon, para makuha natin ang tama, dahil sinasabi po ng inyong lingkod na tama ang kahulugang ibinigay ko po dito sa Efeso 4:23, ay meron pong salita na letter L doon po sa at kayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Yung po'y tanong, ano ba yung babaguhing pag-iisip? Ibababa lang po natin, Efeso 4:23. Hahanapin po natin sa baba, 4 ng Efeso, talatang 23, ang nakalagay po, Colosas 3:10. Kaya atin pong matitiyak na tama ang conversation o paliwanag po ng inyong lingkod. 3, ang talata po ay 10. Ito po, at kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan ni Yaong lumalang sa Kaniya. Napansin niyo po, ang larawan po'y kawangis, katulad. Sino po ang lumalang sa atin? Ang Diyos. Yung din ang lumalang kay Kristo. Kaya nililinaw po dito, yung tinatawag pong mga bago ng espiritu ng inyong pag-iisip, ay kailangan ng isipan natin ay gaya ng isipan ng lumalang sa atin at ni Kristo na siyang ating idolo o huwaran sa pagsunod sa Diyos. Ano po ba ang isipan ng Diyos at ni Kristo? Ay hindi po nagpahalaga sa bagay ng mga makikinang dito sa daigdig. Hindi po nagpahalaga sa kanyang isipan o pangarap ang Kristo sa lahat ng gusto niya, kundi sa gusto ng Diyos. Kaya dapat ganun din po ang tunay na iglesia. Kailangan, kung tunay kang ang gusali o tahanan ni Kristo, ay di tagasunod ka ni Kristo. Ano ang susundin mo? Magbago ka ng isipan. Huwag na yung dati. Ang dati, ang isipan mo ay ginagamit mo sa pangarap sa buhay na ito. Ngayon, ang isipan mo ay dapat ay gamitin mo sa pangarap kung paano mapaglilingkuran ang Diyos at si Kristo. Paano nga? Kailangan natin ng kababaan, pagkaapi, pagkausig, kahinaan,
para maging malakas tayo sa Diyos at kay Kristo. Maging mataas ang tingin sa atin ng Diyos at ni Kristo kung tayo ay nagpapakababa sa pamamagitan ng kawalan ng mga bagay dito sa daigdig. Pati na ang pag-uusig at pagkaapi kagaya ng kay Kristo. Yun po ang buong katotohanan ng nasa Biblia. Hindi po maaaring ituro ng tunay na iglesia na pwedeng pagsamahin ang dalawa, ang panglupa at ang panglangit, na di umano'y gagamitin sa paglilingkod sa Diyos. Na kaya daw siya nagsisikap at nangangarap sa buhay na ito ay gagamitin daw naman niya sa paglilingkod. Tiwali, kaiba sa mga itinuturo ng tunay na iglesia, gusali o katawan o kaya'y tagasunod ni Kristo. Kaya mga kapatid na sumusubaybay po ngayon, niluloob po ng Diyos na inyong marinig ang katotohanan. Tinitindigan ko po sa inyo, ang Iglesia ni Kristong INK na ito, lamang ang magtuturo po sa inyo ng ganitong doktrina, na pinamimili tayo. Mamili ka sa dalawa, sa pagkaapi, pagkamababa o pagkamahina, o kaya ay yung isa naman ay pagkamayaman, pagkamataas, pagkakaroon ng karunungan, kaalaman at karangalan, kayamanan, lahat ng tinatangkilik dito sa daigdig. Alin sa dalawa ang pipiliin mo? Pag pinili mo yung pagkaapi at pagtitiis, may gantimpala ka sa Diyos tulad ni Kristong pumasok sa tahanan ng Diyos, na siya ring pangako sa atin ng Diyos at ni Kristo na ating tatahanan. Pagka napili mo naman yung binanggit ko kanina, na lahat ng karunungan at kaalaman na ginamitan mo ng isipan mo at pangarap dito sa lupa, kahit paggamitin mo yan sa paglilingkod, di umano sa Diyos, hindi ka papasa sa Diyos. Mabuti pa nga ang kamilyo pumasok sa karayom kaysa sa taong mataas o mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Tinindigan po ng ating Panginoong Kristo yan. Ang Kristo po ay kaya pumasok sa kaharian ng langit dahil siya'y nagpakababa sa lahat ng bagay. Nagpakamahina siya, nagpakaapi, nagpakahapis, lahat ng suliranin tinanggap niya, lahat ng pagkaapi o kaya ay pagbugbog sa kanya at pagpatay, tinanggap niya. At unay ay sinabi pa nga niya sa mga pumatay sa kanya, patawarin mo po silang lahat. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginawa. Ibig sabihin, tanggap niya na siya'y patayin ng mga tao. Bakit? Yun ang gusto ng Diyos eh. Sana ganun din po tayo. Kung anong gusto ng Diyos at ni Kristo, yun ang gawin natin. Huwag nating ipagmalaki ang mga bagay dito sa na nakuha natin dito sa daigdig. Nilalang po tayo ng Diyos na dukha, ano naman kung bumalik tayo sa Diyos na dukha. Yan po ang naipaglingkod namin sa inyo. Kailangan pong pagtitiis ang paglilingkod po sa Diyos. Hindi po sa pakinabang sa buhay nito. Maraming salamat po sa lahat po ng sumubaybay sa inyo. Sumainyo po ang kapayapaan at kaharian ng ating Panginoon Kristo. Ito po uli ang inyong kapatid. Pwede po nyo akong tawagin sa aking palayaw, Kaleo, o kaya sa buong pangalan kong kapatid na Lenseyo. Samahan niyo pong muli ako sa ating munting panalangin bilang pagpapasalamat sa Diyos para tayo po ay kahabagan at makapagdulot ng kasiyahan sa Diyos. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Muli mo pong sinariwa sa amin ang iyong mga payo. Kay buti mo po sa amin. Sa kabila ng pagsubok na binibigay mo sa amin, itinuturo mo po sa amin ang tamang daan patungo sa iyo. Ang sumunod na may kababaan at kahinaan. Anuman ang kawalan namin dito sa daigdig, hindi na bali, basta't ikaw lamang ang maging kayamanan namin. Ikaw ang aming karangalan, ikaw ang aming karunungan, ikaw ang aming kataasan, Diyos, na dapat naming paglingkuran, handugan ng buhay na ibinigay mo sa amin. Sapagkat alam po namin na kaya mo po kami binigyan ng buhay at lakas para gamitin pagpuri sa iyo, gamitin sa pagsunod sa iyong kalooban, sambahin ka at parangalan, pagsilbihan ang iyong kalooban. Lubos kaming sumasampalataya, dininig mo ang aming pagpapasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon na si Jesus.